Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day everyone, especially sir. I am Julaidin Sinubangan from the group 12. Today I will be discussing about my topic. This presentation will explain the important details about it. Let's begin. The 1979 referendum reviewing the transition from a monarchy to an Islamic Republic via the national vote, geopolitics and conflict. So the 1979 referendum in Iran changed the country from a monarchy into an Islamic Republic under the leadership of Ayatollah Ruhollah Khomeini. This event greatly affected politics and geopolitics in the Middle East. Sa panahon ng 1979 referendum sa Iran ay isang mahalagang pangyayari doon na nagbago sa sistema sa pamahalaan ng bansa. Mula sa monarkiya sa ilalim ng Shah, naging Islamic Republic ang Iran matapos ang pambansang botohan noong 1979. So ang pagbabagong ito ay pinangunahan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini at nagkaroon ng malaking epekto sa politika at geopolitics ng Middle East. Historical background nito: before the revolution, Iran had close ties with the United States and Western countries. Although the Shah introduced modernization programs, many citizens became dissatisfied because of corruption, political repression, economic inequality, and Western influence on Iranian culture. So in 1979, mass protests and demonstration led to the Iranian Revolution. The Shah left the country and Ayatollah Khomeini returned from exile to lead the revolutionary movement. Bago sumiklab ang revolution doon sa noong panahon na yon, ang Iran ay pinamumunuan ni Shah Muhammad Reza Pahlavi. Sa panahon ito, sinubukan niyang gawing moderno ang bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga industriya, pagpapalawak ng edukasyon, pagpapaunlad ng ekonomiya. Dahil dito, because of that, is naging malapit ang Iran sa United States at sa mga sa Western countries, na tumulong din sa mga ilang programa ng pamalahan. Gayunpaman, hindi lahat ng mamamayan ay nagkinabang sa mga pagbabagong ito. Marami ang nakaranas ng kahirapan habang ang ilang makapangyarihan at mayayamang grupo lamang ang lalo pang yumayaman. Lumaganap ito ang korupsyon sa gobyerno at naging mahigpit ang pamalahan sa mga kritiko. Maraming kalayaan ang nabawasan, lalo na sa pagsasalita at pagtutol sa gobyerno. Dagdag pa nito ay nararamdaman ng maraming Iranian na masyadong naimpluwensyahan ng kanluran ang kanilang kultura at pamumuhay. Iran before 1979, Iran was ruled by a king called Shah Muhammad Reza Pahlavi. The country had a monarchy from a government. Iran had a close relationship with the United States and Western countries. So many Iranians became unhappy because of corruption, poverty, lack of freedom, and strong Western influence. Kaya noong bago ang 1979 years na yon, taon na yon, ang Iran ay isang bansa na ang pinuno ay si Shah Muhammad Reza Pahlavi. Siya ay parang hari na mas halos control niya ang government, pulisya at mga desisyon ng bansa. Hindi tulad ng demokrasya, hindi nakakapili ang mga tao ng kanilang pinuno sa pamamagitan ng malayang halalan. Ang uri ng pamalahan nila ay monarkiya. Ibig sabihin,
ang kapangyarihan ay nasa isang hari at sa kanyang pamilya. Sa panahon ng Shah na to, pinipilit niyang gawing moderno ang Iran at pinapalakas niya ang relasyon sa United States at mga bansang kanluranin. Sa isang banda, may mga umunlad na aspeto tulad ng struktura at economics, pero maraming tao ang hindi pa rin nasiyahan sa nangyari yun. So bakit sila hindi nasiyahan? Una is corruption sa government. Mas maraming naniniwala na may mga opisyal na nakikinabang lamang sa kapangyarihan at hindi sa mamamayan. Pangalawa is kahirapan at hindi pantay-pantay na yaman. So kahit may mga mayayaman, maraming ordinaryong Iranian ang nananatiling mahirap at walang sapat na oportunidad. Pangatlo is kakulangan ng kalayaan. Mahigpit ang pamahalaan, hindi malayang magsalita, bumabatikos o tumutol ang mga tao. May takot sa pulisya at secret police. Pangapat, impluwensyang kanluranin. So mabilis ang pagbabago ng kultura o westernization para sa ibang Iranian. Parang nawawala ang kanilang traditional na Islam at kultura. Dahil dito, sa mga problemang ito, lumakas ang galit ng mga tao laban sa Shah. So nagkaroon ng malawakang protesta at pagkilos ng mamamayan na kalaunan ay humantong sa Iranian Revolution noong 1979, kung saan napabagsak ang monarkiya at napalitan ng Islamic Republic. The revolution in 1979, revolution happened against the Shah. The revolution was led by Ayatollah Ruhollah Khomeini. The Shah left the Iran. Khomeini returned from exile. Noong 1979, naganap ang Iran ang isang malaking revolusyon laban sa pamumuno ng Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ang revolusyong ito ay nagsimula dahil sa matagal nang hindi pagkakasundo ng maraming mamamayan sa kanyang pamahalaan. So maraming Iranian ang nagprotest dahil sa mga isyu tulad ng kahirapan, kawalan ng kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag, korupsyon sa gobyerno at labis na impluwensya ng mga bansang kanluranin sa Iran. So dahil dito, lumakas ang galit at pagtutol ng mga tao laban sa Shah. So lumabas ang galit ng mga Iranian dahil sa ginawa ng Shah. Sa pangunahing leader ng revolution ay si Ayatollah Ruhollah Khomeini, isang relihiyosong leader na nanawagan na pagbabago sa sistema ng pamahalaan at pagbabalik sa mga prinsipyo ng Islam. So habang lumalala ang protesta at kaguluhan sa bansa, napilitan ng Shah na umalis sa Iran upang maiwasan ang mas malaking tensyon. Pagkatapos nito, bumalik si Khomeini mula sa exile at siya ang naging sentral ng leader na nagpatuloy sa pagbabago ng pamahalaan na kalaunan ay humantong sa pagbuo ng Islamic Republic. So what is referendum? A referendum is a national vote where citizens directly decide on an issue. The people were asked whether they wanted an Islamic Republic or to continue the monarchy. Ang referendum, ito ay isang uri ng pambansang botohan kung saan ang mga mamamayang mismo ang bumoboto para magpasya sa isang mahalagang pagbabago sa bansa, imbis na mga politiko lang ang magdedesisyon. Noong 1979 na nangyari sa Iran, ginamit ang referendum para malaman ang gusto ng mga tao tungkol sa magiging anyo ng pamahalaan. Tinanong ang mamamayan kung nais ba nilang magkaroon ng Islamic Republic kung saan
ang pamahalaan ay nakabatay sa batas at prinsipyo ng Islam, o ipagpapatuloy ang monarkiya kung saan may hari o siya pa rin bilang pinuno ng bansa. Sa madaling sabi, sa madaling sabi, ang referendum ang naging paraan para pumili ang mga tao kung anong klase ng gobyerno ang namumuno sa kanila pagkatapos ng rebelasyon. So hanggang dito na lang. Syukran.